Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Nathaniel Dano para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat nila Lovely Catensa, Engineer Ivan Hamon, Gamara family, Entimano family, Efren Alcober and family, Veronica Rivas and family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier at Raymond Agoot. Gayun din ang pasasalamat ng Piñaroyo family, Jose and Manuela Viray, Josie Bulanadi and family, Margie and Mary Grace Balawag, Berbosidad family, Elenita Kaskasan and family, Rigacho family, Wilma Domingo Soriano family, Nora and Ryan Dante Sansalas family, De La Cruz and Aquino family, Leonarda Gregorio Cruz and Magat family, Angela Recafrente and family, Ferdy and Aje del Mundo, Romeo Liana Divisoria Traders Co-op, Lina Flor Quezon and family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas family, Padilla P. Abalateo family, Michelle Vargas at Aceveda family. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zenny Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Laisirio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Liza Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldia Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlinda Liwag, Mary Jane de la Cruz, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Zenny Lago, Annalie Eusebio Juvidano, Marcelina Dayanan, Teresita de Jose, Norman Lins, Sosimo Alfonso, Wally Chavez, Aurora Agudo, Catherine Canlas, Mari Carhagio, Ritzy De Leon, Nathan Mendoza, Judith Denise, Cristuta, Davis, Hernan Galvan, Sonia Barroso, Hernan Galvan at Liza Ching. Natatanging kailingan nila Ronald Salamat, Gillet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Patricia Jesmundo, Christian Salazar, Joseph Pascual, Belen Badoraya, Rodelio, Kit, Anodolfo Quezon at Pristina Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Martina, Consuelo Anchodora, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida, Mariano Jr. at Mariano Sr., Azucena, Corazon, Emilio Natividad, Patricio, Leticia Lopez, Ruel Diesta, Bert Diestan, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Victor, Carlos Angelito, Trinidad Socorro, Eddie, Butch Alfredo, Lim Maria Marcelo, Remy Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldissimo, Jeronimo, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador, Jimmy, Eric Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena, Reynaldo and Rogelio, Norma, Crisanto Santos, Digna Kalina, Josefero, Rosito, Hermenihilda, Eleuterio, Merninda, Chodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente Jr., Ardelisa, Florin Bruce, Renmar, Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Ribing, Ricardo Jacobina, Jomar Josefina, Jesus Democrito Ursulo, Cesar Corrado, Cesario Arcadia, Armando Tirso, Bernadette, Edito Isidro, April Rose, Josinoli, Rufino, Virginia, Armel, Loida Gian, Pedrosa, Cristina, Jose Sr., Jose Jr., Norma Ricardo, Benedicto Gil Calina, Rhea Corsino, Wilfredo Bardon, Carl Michael, Antonio Garde, Carlos Sr., Lucila, Kyle Christian,
Anthony Erlinda Carolina, Monsignor Maria Baltasar, Luisa Esperanza Ramon Gloria, Rochelle Conrado, Osi Milcades, Federico Jr., Rizel Arthur Avelina Sofia, Marlon at Wilma, para sa lahat ng kaluluwa alay ng Berbosidad Family. Lumuhod po ang lahat para sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaysa ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin. San Nicolas de Tolentino. Panalangin mo. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipabuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Nang Diyos. kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hinihikayat tayo ng Ebanghelyo sa araw na ito na maging lingkod. Tayo'y mga lingkod ng Diyos upang maipahayag sa mundo ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Hindi marapat na hangarin natin ang kadakilaan para sa ating sarili. Lagi nating isiping lahat ng ating paglilingkod ay para sa mas ikaluluwalhati ng Diyos. Ipinagdiriwang din natin ang pandaigdigang linggo ng misyon at linggo para sa mga kultura. Sa misyon ng paglilingkod, mapangalagaan nawa natin at galangin ng lubos ang mga kultura ng mundo. At ang maumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Mayangawi ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan lumawi ng papuri, sapagkat ngayon kita'y pinili, isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari, bayan mawi ng papuri, bayan mawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamit ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kalikasan, alok sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, yung anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Tatanggapin ng lingkod ng Panginoon ang mga pasakit upang makamit ng bayan ang kapatawaran mula sa Panginoon. Ang lingkod na ito'y walang iba, kundi si Jesus, ang anak ng tao na nag-alay ng buhay para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y nabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niya, hindi mawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya
sila ay aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Kung pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Kung pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Kung pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo ang aming makamit. Upoon ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa iyo'y nasasalig. Kung pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Kung pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Katulad natin si Jesus sa lahat ng bagay, maliban sa kasalanan, napagtagumpayan niya ang mga tukso at kahinaang ating dinaranas. Kaya naman, dapat tayong magtiwala at tumulad sa Kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahilingan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala, kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ay linggo ng pandaigdigang o linggo ng misyon at linggo para sa mga kultura. Bahagi po ng pinagmamalaki natin mga Pilipino yung kultura ng ating pagiging Pilipino, yung family values, yung mga prinsipyo natin, kung paano natin pinangangalagaan ang bawat isa, paano natin nirerespeto, no, yung mga magulang. Kaya nga sa atin, di ba, no, kahit na may asawa na, ay kumakalinga pa rin sa magulang. Kahit na lumagpas ka na sa 18, sa 21, hanggat di ka nag-aasawa, kapiling mo ang magulang mo. Kasi ganun yung bonding, ganun yung closeness ng pamilya. Tama ba? Parang hindi na kayo kumbinsido. Ano ba? Ano ba nangyayari? Ito yung mga kultura natin. Kultura natin yung sama-sama tayong kumakain, sama-sama nagdarasal. Bahagi yan ng ating pagiging Pilipino at pinagmamalaki natin yan. Pero bakit unti-unti natatabunan, nakakalimutan, hindi na natin ipinapasa ito? Bihirang-bihira na nga yung pamilya na tuwing 6:00, magro-rosaryo muna, magdadasal. Kaya ano ba nangyayari? Lahat nagpapaunahan, pamilya gustong maging pinuno. Paano ba na yung mga anak? Paano ba sila nagangad na maging pinuno? Tinutulak ng mga magulang. Yung mga magulang talagang mataas yung pangarap na nawawala tayo sa tamang direksyon. Kasi tingnan niyo po, no? Sa unang pagbasa, sa ipinahayag ni Propeta Isaías, ito yung kanyang propesiya para sa darating na Mesiyas, si Kristo,
At sinabi dito, ang kanyang paghihirap ay aking ipahihintulot. Kailangan niyang maranasan, kailangan niyang pagdaanan ito para lubusan niyang maintindihan yung kanyang ituturo pagdating ng araw. Paano natutunan ni Jesus ang maglingkod? Tingnan po natin. Kasi itong mga alagad na ito ay lumapit kay Jesus. Una, yung dalawa, na gusto nilang, hinangad nila na magkaroon ng posisyon. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. At nang malaman ng 10, pakiramdam nila na ungusan sila. Kasi, bakit kayong dalawa? Bakit hindi kami? Kaya nagtalo-talo o nag-away-away ang mga ito para lamang sa posisyon. Kaya binabalik ni Jesus, gusto nyo ba talagang maglingkod? Gusto nyo ba talagang maging pinuno? Eh, sino mang gusto maging pinuno, dapat maging alipin ng lahat. Ang pinuno ang siyang naglilingkod sa kanyang nasasakupan. Hindi yung nasasakupan ang maglilingkod sa kanya. Naintindihan po ba? Okay pa tayo? So, kasi parang minsan yung pag-iisip natin na ayaw ko siyang mahirapan. Di ba sinasabi yan ng mga magulang, no? Ayoko silang mahirapan. Ayokong maranasan nila ang naranasan kong hirap. Talaga ba? Pero bakit sila hindi makatayo sa sarili nilang mga paa? Dumepende na eh. Umasa na sa inyo. Hindi nyo tinuruan. Hindi natin natuturuan ng tama ang mga kabataan ngayon. Kaya kapag lumaki na, iba na ang kanilang pananaw. Iba yung kanilang prinsipyo tungkol sa paano ko ba mararating, paano ko ba maaabot ang aking pangarap. Ngayon kasi, gusto mo maabot ang pangarap mo, manira ka. Manlaglag ka. Ganyan. Kung gusto mo marating ang pangarap mo, magbayad ka. May mga, sana po, no? May mga paghihirap na akala natin paghihirap, pero hindi naman talaga paghihirap. Yan ay disiplina, yan ay pagtuturo sa atin kung paano tayo mas titibay. Hindi sa pinahihirapan, hindi sa talagang dapat kang magdusa, kundi mayroong itinuturo sa atin ang Diyos kung paano tayo magiging handa pagdating ng araw. Tingnan niyo po ulit. Ipinanganak si Jesus sa isang magulang, no? Si Maria, si Jose, na isang karpintero. Mahirap sa pamantayan ng mga tao ang katayuan ni Maria at Jose. So, doon, tinuruan si Jesus paano maglakad, tinuruan si Jesus paano tumayo pag nadadapa, si Jesus tinuruan paano maging karpintero. Kung kaya, sa kanyang pagmimisyon, naging madali para kay Jesus unawain ang ating mga pinagdaraanan. Hindi tayo pwede maiwan doon sa nahihirapan ako. Yan ay training. Tinitrain ka pa lang. Sino po ba dito yung pag pumapasok sa eskwelahan, kinakailangan yung maglakad? Given, walang pamasahe. Pero ang sinasabi naman, kaya mong lakarin yan. 1 kilometro, 5 kilometro, kayang lakarin. Kung gusto mo mag-aral, maglakad ka. Kung gusto mong makasurvive sa klase, magbaon ka. Wala tayong pera, pero may pagkain, pwede kang magbaon.
At nagtiyaga ka dyan, pinagtiyagaan mo yan. Nakagraduate ka, nakatapos ka. Sa lahat ng paghihirap na yon, eto ka na ngayon. Diba? Ngayon kasi po, no, minsan inoobserbahan ko kayo, ayaw nyong mahirapan yung mga anak ninyo. Sila ba talaga o ikaw? As ang lapit-lapit ng Pedro Guevara, ang lapit-lapit ng Marcela, pinag-i-e-bike nyo pa. Imbis na maglakad, para ma-exercise, tumibay ang buto, wala. I-e-bike nyo pa. Kasi ayaw kong maranasan nila yung naranasan. Anong problema kung naglalakad papunta sa school? Nakakatipid pa nga, di ba? Ano yung mga paghihirap na iniiwasan ninyong maranasan ng mga anak ninyo? Sagot. Diba? Turuan sila paano maging matibay. Turuan sila kung paano yung tunay na paglilingkod. Kasi pag hindi tinuruan yan, kahit kayo, hindi nila paglilingkuran pagdating ng araw. At ang hirap niyan, matatanda na, umaasa pa rin sa inyo. Kasi hindi nyo tinuruan paano mamuhay. Ito yung ginawa kay Jesus. At ito ang itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Huwag na kayo mag-away-away. Vice President natin, President natin, nag-aaway dahil lamang sa posisyon. Sila ayaw ng kanan kaliwa. Gusto nila trono. Sa Manila, away-away din. Para lamang sa, kasi gustong maglingkod, di ba? Gusto namin maglingkod. Gusto niyo ba talaga maglingkod? O gusto niyo pumasok sa business? Pero bakit hindi tayo naaantig? Bakit hindi tayo nag-aalala na ganito ang nagiging kultura ng paligid natin? Ganyan na yung kalakaran po eh. Kasi pag eleksyon talagang mamumudmud ng pera. Pag eleksyon talagang mamimili. Dami-dami pala natin pera eh. Pero wala eh. Kasi nga, ito na daw po kasi yung kultura. Hindi yan ang kultura natin Pilipino. Malaki at malalim ang pagpapahalaga natin sa bawat pamilya. At nawa yung pamilya ay talagang magkaroon ng prinsipyo. Di bali nang mahirap tayo, wala tayong tinatapakan. Wala tayong inaabuso. Maglilingkod tayo sa abot ng ating makakaya nang walang hinihintay na kapalit. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod.
Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pare, at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno ng pamahalaan, tuparinawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit at karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na isinabubuhay ng kanilang kultura. Manaignawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugunawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama ang mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubang na bagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linghapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Alberto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay,
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa sagradong ostyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailanman. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Ang atin pong second collection ay para sa Pandaigdigang Linggo ng mga Misyon o World Mission Sunday. Di ba't sadyang may kapwa ang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at namangha ligaya'y dadalisay magsakapwa buhay mo ay naalay bawat galing mamitin sa paglinga ng aking damhin kung may nag-iira at tandaan ganyan pagmamahalan unang atas ng kabanalan bawat galing gamitin sa paglinga laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganyan pagmamahalan unang atas ng kabanalan. Sinisimula na po natin ang pamamahagi ng mga sobre para sa mga kaluluwa na kung saan ito ay sasama natin sa bawat misa sa buong buwan ng Nobyembre. Sa mga nais pong kumuha, maaari po kayong makipag-ugnayan sa harap ng ating simbahan. Sa darating na 31 ng Oktubre, araw ng Huwebes, tayo po ay magkakaroon ng Parade of Saints. Inaanyayahan po ang mga batang may edad 7 hanggang 12 taong gulang na makibahagi sa gawaing ito. Sa mga nais makilahok, maaari po lamang makipag-ugnayan kay Ate Jeline Delano ng Sambayanihan para sa iba pang detalye. Sa mga gustong mag-sponsor para sa mga bata tulad ng biscuits, mamon at juice na siyang ipamamahagi naman sa mga kalye na dadaanan ng parada, maaari pong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Pagkatapos ng ating banal na misa, mayroon pong inahandang mesa ang PSSDM Caritas. Isusunod na po natin ang pag-aalay ng bulaklak. Sa aking paglalakbay sa bundok ng buhay, sa ligay at lumbay maging talang gabay. Mariang ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako.
Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning. Ang simanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.